Itago niyo na lang ako sa pangalang Arjun. Nais kong ibahagi ang kwento ng aking buhay para kapulutan ng aral ng aking mga listeners. Ang pamagat ng aking kwento, ako at ang aking stepmom. Nang mamatay si mama, ay agad naman nag-asawa si papa. At yun, nagalit ako agad sa kanya. Kasi nga naman, ang bilis niyang palitan si mama. Kaya nung dinala niya sa bahay ang bago niyang asawa, ay hindi ko talaga siya pinapansin. Kasi nga ayaw ko sa kanya. At isa pa, hindi pa ako handa ng mga oras na yon na magkaroon ulit ng bagong mama. Ngunit dahil si papa ang masusunod, ay wala na rin akong nagawa pa para hadlangan ang gusto niya. Kundi, tanggapin na lamang ang mga bagay na iyon. Kahit naman sa ayaw at gusto ko, ay wala na rin akong magawa kundi ang tanggapin ang bago niyang asawa. Kaya napilitan akong pakisamahan ang aking stepmom. At ganito ang nangyari. At nagsimula ang lahat. Isang araw, dalawa lang kami ang naiwan sa bahay. Kasi nga si papa ay 4 na araw na mawawala sa bahay. Sa kadahilan ng mayroon siyang asikasuhin na negosyo sa probinsya namin. Kaya naman isang umaga, habang kumakain ako, nang biglang dumaan sa harapan ko ang aking stepmom na si Mami Isabel. Hindi niya tunay na pangalan. Napakaganda ng suot ng damit. Sa mga oras na iyon, napatingin naman na lang ako sa kanya at pasimple kong pinagmasdan ang maganda niyang katawan. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, ay hindi ko namalayan na nakatingin pala siya sa akin. Kaya nung magsalita siya, ay bigla akong nagulat. "O Arjun, ano ba ang tinitingnan mo dyan, ha?" Sambit niya sa akin. "O, saan ka ba nakatingin? Siguro, nagagandahan ka sa akin, no?" "Mami Isabel, sorry po. Napakaganda kasi ng katawan mo. Kaya napatingin ako." "Hayaan nyo, hindi na po mauulit, Mami. Ikaw naman, Arjun, hindi naman ako galit sa'yo eh. Okay lang yun na tumingin ka sa akin. Okay lang naman yan, Arjun. Tingin lang naman yun, di ba? At isa pa, wala yan sa'yo ang Malaysia, di ba? Alam ko, Arjun, hindi mo pa ako tanggap bilang isa mong stepmom. Kaya ang hiling ko sa'yo, Arjun, ay ang matanggap mo bilang stepmom mo. Mahirap naman kung hindi tayo nagpapansinan dito sa bahay, di ba? Isipin mo, 4 na araw tayo magkasama sa bahay. Na tayong dalawa lang. Kakaalis na ng papa mo, di ba? Kaya sana wag ka na mailang sa akin, Arjun. Nakakaasa ba ako sa iyo, Arjun?" "Sige po, Mami Isabel. Sorry po kung may galit po ako sa inyo noon. Kasi nga po si Papa naman kasi
bigla nag-asawa ulit. Kaya ayon, nabigla talaga ako. Pero Mami Isabel, mabait naman kayo sa akin, di ba? Kahit ilang months ko na kayong hindi pinapansin sa bahay. Kaya sana Mami Isabel ay mapapatawad niyo po ako nung mga panahon na hindi kita gaanong pinapansin. Wala na yun, Aljon. Okay lang yun. Naiintindihan naman kita eh. Kaya huwag ka na humingi sa akin ng sorry ha. So ano, Aljon? Okay na ba tayo? Opo, Mami Isabel. Salamat po. Hindi ka na ba galit sa akin? Siguro naman, papansinin mo na ako. Sige na po, Mami Isabel. Hindi na po ako galit sa inyo. At sige po, palagi na rin kita papansinin. Mami Isabel, ano ba ang gagawin mo? Kumakain ka na ba ng almusal? O baka naman hindi ka pa kumakain? Sabayan mo na ako dito, Mami. Oo nga, Arjun eh. Hindi pa nga ako kumakain eh. At saka, maghuhugas sana ako ng sasakyan ng papa mo. Alam mo naman, di ba? Ayaw ng papa mo na madumi ang kanyang sasakyan. Oo nga, Mami eh. Kaya ito, ako naman talaga ang gumagawa sa gawaing bahay dito sa bahay. Halika, Mami. Sabayan mo na akong kumain. Maya-maya pa ay tapos na rin kaming kumain. Nagpahinga kami saglit. Maya't maya ay agad na rin naming sinimulan ang paglilinis ng sasakyan ni Papa. At habang naglilinis kami ng sasakyan ni Mami Isabel, ay walang oras na hindi ko siya tinitingnan. Kasi nga naman, hindi ko man aaminin sa aking sarili, ay matagal ko nang gusto si Mami Isabel. At ako na rin pagpuno at paglilin lang na pagtingin sa kanya. Sorry po. Ngunit hindi lang yun pinapakita sa kanya o pinapahalata. Kasi asawa siya ni Papa. At pagkatapos namin magpugas ng sasakyan, ay agad kami nagpahinga sa sala ni Mami Isabel sa may sopa. Grabe, Aljon. Nakakapagod pala maglinis ng sasakyan, no? Buti na lang ay nandyan ka para tulungan ako, sabi niya. Siguro kung hindi mo ako tinutulungan, malamang hindi ko patapos na hugasan ang sasakyan ng papa mo. Kaya Aljon, salamat sa tulong mo ha. Wala po yun, Mami Isabel. Simula ngayon, tutulungan na kita sa mga gawaing bahay, Mami. Para naman sa ganun ay makabawi ako sa iyo, Mami. Sige, Aljon, salamat ha. Aray, ang sakit ng katawan ko. Lalo na sa likod ko, Aljon. Marunong ka bang magmasahe? Baka pwede, ipamasahin naman ang likod ko. Masakit kasi. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, Mami Isabel. Okay lang po sa akin na imasahe ko ang likod nyo. Kaso, hindi po ako gaano marunong. Okay lang yun, Aljon. Siya, sige na. Simula mo na ang pagmasahe mo sa aking likod. Inuna ko ang braso at kamay niya. Pagkatapos ko noon, ay agad kong sinunod ang maputi at makinis niyang likuran.
At habang minamasahe ko ang likod niya, ay nakaramdam ako ng kakaiba at ligaya. Kasi nga ay gusto kong mapaligaya si Mama Isabel. Kaso, sa paanong paraan ko iyong gagawin? At isa pa ay nag-iingat ako at hindi ako nagpadalos-dalos sa galaw ko, ay baka magalit ang stepmom. Kaya tinuloy ko na lamang ang pagmamasahe ko sa kanya habang sa ako ay matapos na. Mami Isabel, ano po? Okay ka na ba? Nawawala na ba ang pananakit ng likuran mo? O Aljun, medyo nawawala na ang pananakit ng katawan ko. Medyo magaan na rin ang pakiramdam ko ngayon. Salamat ha. Ang bait mo pala eh. Sana noon pa tayo nagkasundo, no? Para noon ko pa ito pinapagawa sa iyo. Pagkasabi niya noon, ay bigla na lang niya akong hinalikan. Kaya nagulat ako at nabigla sa ginawa niyang paghalik sa akin. At ako ay natulala sa ginawa niyang iyon. At ako naman ay walang imik. Ay inulit niya muli ang paghalik niya sa akin. Nasa akala niya ay wala lang sa akin ang paghahalik niya. Pagkatapos niyang gawin ang halikan ako, ay bigla niya akong niyakap. At siya ay may binubulong sa akin. At iyon na nga ay nagustuhan ko. Ang binubulong niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga oras na iyon. Kasi nga ay hindi ko inaasahan nang sasabihin niya sa akin. At yun ay nanggaling pa sa kanyang bibig. At pagkatapos niya sabihin sa akin ang ibinulong niya, ay agad nagpaalam na siya na raw ang bahala. O siya, maligo na muna ako at magpalit ng damit. Kasi nga naman ay magluluto pa daw siya ng aming tanghalian. Arjun, dito ka muna. Maliligo muna ako para makapagluto na ako ng ating tanghalian. Kakain na tayo ng ating kakainin mamaya tanghalian. Ako naman ay natulala sa mga oras na iyon. Napaisip ako kung bakit ako gustong ganunin ni Mami Isabel. Ay lakas loob kong tinanong ang aking stepmom sa kaugnay para malaman ko ang ibig niya sabihin sa binubulong niya sa akin. Para naman hindi ako maguguluhan kung ano ang pumasok sa aking isipan. Mami Isabel, bakit niyo po ginagawa sa akin yun? Ang bagay na iyon, tanong ko sa kanya. Bakit po ba nagawa yun? Para saan po ba yun, Mami? Baka naman pwede pakiliwanag niyo po sa akin. Arjun, wag ka na magtanong, okay? Basta mamayang gabi, malalaman mo na lang. Doon ko na sasabihin sa iyo. Basta nakabukas yung pintuan ng kwarto mo, ha? Okay? Sige na. Diyan ka muna, Arjun, at maliligo at magluluto pa ako ng ating kakainin. At pagkasabi nga niya sa akin ng aking stepmom, ay hindi na ako makaimik pa. At nakatitig at napangiti na lang ako sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang tanghalian at sabay na rin kami kumain ng aking stepmom. At yun na nga, pagsapit ng gabi ay oras na ng pagtulog. Ay agad na akong tumungo sa aking kwarto. Ngunit naligo muna ako para sa ganon ay mabango at fresh ang katawan ko bago matulog.
Maya-maya na lamang habang nakahiga ako sa aking higaan, ay bigla kong naalala ang sinabi ng aking stepmom. Naiwang nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Para mamaya ay makapasok na daw siya sa kwarto ko. Kasi nga naalala ko ay may nais daw siyang sabihin sa akin. At doon niya sasabihin sa akin kung bakit daw niya ginawa yun. Kaya naman agad akong tumayo at binuksan ang pinto ng kwarto ko. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng kwarto ko, ay bigla na lamang sumulpot sa pintuan ko si Mami Isabel. Kaya dahil doon ay nagulat ako. Makita kong nasa harapan ko na si Mami Isabel. Natulala na lang ako sa aking stepmom. Arjun, halika na, dito na tayo sa higaan mo. Sasabihin ko na sa'yo ang dahilan kung bakit hinalikan kita kanina. Sige po, Mami Isabel, tara na po. At saka inaantok na rin po ako eh. At nung nasa higaan na kami ni Mami, ay agad akong tinititigan ni Mami Isabel. Anya, napakalagkit ang tingin niya sa akin noon. Ay nahiya ako sa kanya. At napayuko na lang ako sa sobrang hiya sa harap niya. Ngunit pagyuko ko ay muli niyang tinuka ang aking mga labi. At pagkatapos nun ay agad siyang nagsalita. Arjun, matagal na kitang gusto, Arjun. Gusto ko paligayahin mo ako ngayon gabi. Tara na, Arjun. Kaya mo bang gawin yun? Alam ko, gusto mo rin yun. O gusto mo rin ako, di ba? Kasi yun nga, palihim na sulyap ka sa akin. Alam ko na may gusto ka sa akin. O sige na, Arjun. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Opo, Mami Isabel. Gusto ko nga, aminin ko sa'yo, may gusto ako sa'yo. Kasi nga po, ang ganda nyo, kaya hindi ko po itatanggi na gusto kita, Mami Isabel. Kaso nga lang po natatakot kasi ako na baka malaman ni Papa na may gusto ako sa'yo. Baka magalit si Papa sa akin at baka po malaman niya na meron tayong relasyon. Arjun, kung yan lang naman ang kinakatakot mo at pag-alala mo, ako na ang bahala doon. Huwag mo na isipin yun. Pangako sa'yo, walang malalaman ang papa mo sa mga bagay na ito. Magtiwala ka lang sa akin. Sa ating dalawa lang ito ang lahat. Tayong dalawa lang ang makakaalam nito sa mga bagay na magpapaligaya sa ating dalawa. Tara na, simulan na natin ang paglalaro at pagpapaligaya sa isa't isa. At pagkasabi ko noon ay agad namin sinimulan ang pagpapaligaya. At nang gabing iyon ay masaya kami ni Mami Isabel at sa nangyari sa aming dalawa. Kaya kapag umaalis si Papa ay madalas na rin naming ginagawa ang magpapaligaya sa amin ng aking stepmom. At yun nga ay tumatagal ang panahon namin yun na ginagawa hanggang sa magkaroon ako ng asawa.